naging sagot ni Sara Duterte sa impeachment complaints laban sa kanya. Sumagot nga, pero wala namang sagot. Yun. Kumbaga, compliance, ibig sabihin, masabi lang na hindi binaliwala yung impeachment ay yung notice galing sa House. Pero yung mga doon, issue doon, yung mga grounds sa kanya, wala 'yon. Kay Sara Duterte o sa kampo ni Sara Duterte, lahat ng mga grounds na 'yon, yung mga pinag-usapan sa hearing ng Justice Committee, pinakita doon yung mga ebidensya, mga testigo na ipepresent, para sa kanila wala lahat 'yon. Ano 'yon? Kumbaga, hearsay 'yon, wala namang ebidensya, kaya wag na nating sagutin. Parang nag-submit lang kaya nga maiksi lang yung sinubmit nila, 13 pages lang. Actually, mas ang sinabi pa nga lang nila doon sa na yon, sa sagot na yon, bias, double standard. Bakit double standard? Yun daw unang impeachment kay PBBM, kaagad dinismiss. O ngayon, hindi ito dinismiss, di double standard. Ganun lang yung Kaya kung titingnan natin, ano ba ang naging laman ng sagot ng kampo ni Sara Duterte? 13 pages yung sagot, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit ad cotilam? Kasi may nakalagay ad cotilam. Yung answer ay ad cotilam. Ang ibig sabihin ng ad cotilam, hindi ibig sabihin na sinasagot nila yon ay kinikilala na nila ang jurisdiction. Pwede pa rin nilang questionin, kung gusto nilang questionin later o sa ibang panahon yung jurisdiction ng impeachment na yan, ng House of Representatives, ng Justice Committee, kung gusto nilang questionin yan, pwede pa rin kasi yung sagot nila is ad cotilam. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na sumagot sila ng ganun, nire-recognize na ang jurisdiction ng Justice Committee. At hindi ibig sabihin na hindi na nila pwedeng erase ang iba pa nilang mga objections. Ang purpose nila, sumagot. Pero hindi ibig sabihin na hindi na nila pwedeng questionin later, pwedeng sa Korte Suprema, yung issue ng jurisdiction o kung ano pa man na mga issue. Yan yung ibig sabihin ng ad cotilam. Ngayon, ano ba ang naging laman? Di ba maraming mga grounds na binasa doon sa Justice Committee hearing. Bawat grounds na yon diniscuss. 2 impeachment complaints yon, tapos yung 2 impeachment complaints may mga grounds yon. Siguro 6 na grounds yon. Ito, yung kilala, yung una, yung in-endorse ni Laila de Lima, 6 yatang grounds yun eh. Lahat ng grounds na yon sa tingin ng Justice Committee ay impeachable offenses. Ganon din yung pangalawang impeachment complaint. Kasi 2 na lang ang natira doon sa original na 4. Yung 3rd and 4th impeachment complaints, yan na lang yung natira. May mga grounds yun. May mga rin yun, may mga naka-attach na mga ebidensya. Saka may mga nakalagay doon na may mga ipapatawag na mga testigo. Pero, pagdating sa sagot ni Sara Duterte o ng kanyang mga abogado, ang sabi nila, hindi na kailangang sagutin ito kasi wala namang mga basihan ito. Walang hindi mga ultimate facts, walang mga ebidensya anya. Kaya sabi niyang kumbaga doon sa sagot ni Sara, hindi nagme-merit na sagutin pa yun punto por punto. Sa kabilang banda, mas sila pa yung nag-raise ng mga issues. Una daw, due process, hindi daw binigyan ng due process si Sara Duterte. Pangalawa, double standard. Bakit double standard? Yung kay PBBM daw na impeachment, yung nauna, na final ng Makabayan Black, wala lang, dinismiss na kaagad. Dahil walang sufficiency in substance. Pero ito daw ito daw kay Sarang impeachment, kahit wala din daw naman sufficiency in substance, pinalusot pa rin sa Justice Committee. Kaya double standard. Kaya itong mga mga kongresista niya, bias, hindi fair. Yan yung argumento doon sa sagot ni Sara Duterte.
hindi sinagot punto por punto o kahit isa man lang na punto doon sa mga grounds, wala. Ang lumalabas dito, idadalhin nila yan sa Korte Suprema, posible yan. Kasi makikita mo naman doon sa tenor ng kanilang pagkakasagot. Doon pa lang sa title na ad cutilam, ibig sabihin, sinasagot nila ang notice o yung impeachment complaint, pero hindi nila wini-waive yung pag-raise ng pag-question ng jurisdiction. So anyway, mga kabunyog, ang tanong na siguro ngayon, bakit ganon ang ginawa ng kampo ni Sara? Bakit hindi nila sinagot punto por punto? Ha? Sa halip na sagutin punto por punto yon, bakit hindi? Bakit ganon ka-general yung sagot? Kasi mga kabunyog, mga kababayan, alam nila na kahit naman sumagot sila punto por punto, lulusot pa rin yan sa kamera. Kumbaga hindi na sila nagpagod. Ang totoo, alam nila na matibay ang mga ebidensya doon. Alam nila yan na hindi pwedeng hindi nila sagutin yan punto por punto. Mga kabunyog, maniwala kayo. Alam nila yan na dapat nilang sagutin yun punto por punto. Kaya lang, bakit nila sasagutin yan punto por punto doon sa House? Hindi rin lang naman sila makakalusot sa House. 'Di ba? Para sa kanila, doon na lang natin sa Senate ito punto por punto sasagutin. Kasi pagdating sa Senate sa trial, hindi nila pwedeng hindi sagutin yan punto por punto. Kaya pagdating sa Senate, magbabago yan ng strategy. Doon na lang sila nagre-reserve sa Senado kasi nandun yung mga pag-asa nila. Kaya sa Senado, maobliga silang sumagot yan. Sa totoo lang mga kabunyog, ako ang tingin ko diyan, ang laban talaga nito nasa Senado na. Wala naman dito sa House. Wala yan dito sa House kasi kahit sila, hindi sila lalaban dito sa House. Hindi na sila makikipaglaban dito sa House. Doon na sila sa Senado dahil nandun ang mga kakampi nila eh. Kumbaga sa tingin nila, doon sila may pag-asa. Ha? Doon sila may pag-asa. Kasi yung mga senador, marami silang kakampi doon. Marami silang kakampi. Nandun sila Marcoleta, Chis Escudero, si Cayetano, ayan. Mag-ano yan, si Amy Marcos, magtutulong-tulong yan. Doon sila lalaban sa Senado. Ano nang mangyayari ngayon? Ano nang mangyayari? Mapapahaba pa ba ang trial ay ang hearing sa Kamara? Oo. Kahit hindi sila sumagot punto por punto, kailangan mong kumbinsihin pa rin ang House, ang Kamara, na mayroong probable cause. Kaya magkakaroon pa rin yan ng hearing. Ngayon, ang bubutuhan na nila, after mag-conduct ng hearing, presentation ng evidence, at mga testigo, mayroon bang probable cause? Ang kailangan na boto is 28. O, tanong ko sa inyo, makuha kaya ang 28? Ha? Una-una muna sa tingin ninyo may probable cause. Siyempre, ang daming present na mga ebidensya at testigo. Ngayon, pag nakumbinsi ang Justice Committee na may probable cause, 28 na boto ang kailangan, idadala ngayon sa plenary. Pagdating sa plenary, kailangan na doon ng 1/3. O yan yung mangyayari mga kabunyog, mga kababayan. Ang ginawa ng mga abogado ni Sara dito, parang katulad din sa ICC. 'Di ba doon sa ICC wala namang mga ebidensya at testigo si Kaufman. Ang sinasabi lang doon ni Kaufman, wala namang na-commit na krimen si Duterte. Ganito ganyan, ganito ganyan. Hindi na sila nag-present ng ebidensya nila, testigo, wala. Ganon din dito ang ginawa. Wala na silang i-present na kontra-ebidensya. Paano na ito? Sa isang banda mapapabilis ito kasi wala nang ipe-present ng mga ebidensya at testigo sila Sara. Medyo kasi mapapatagal kasi may breaks ang mga kongresista ngayong March 21 kasi Holy Week. Pero pagbalik niyan, April 8 yata, tuloy-tuloy na yan. Ang sabi naman ni Congresswoman Beatrix Luestro, tatapusin nila hanggang sa plenary yan. Sigurado tayo makakarating ito sa Senado. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.